Mga amigoy, ito ang ating full video sa pagkabit ng roll up. Ganito na ang ating gagawin pag magkabit ng roll up. Guhitan natin pinakadulo sa bracket. Tapos itapat natin yung rail guide. Yan, tapos yung ginuhitan natin sa pinakataas, guhitan natin yung pinaka-stopper ng rail guide para di tayo malito sa pag-cutting sa grinder mamaya. Ayan. Ito mga amigoy, parang dala na to lahat ang trabaho namin. Karpentero lahat kasi gagamit din kami ng level hose. Ito ang ating level hose. Kailangan gamitan natin level hose ang ating bracket dito sa ginuhitan ko kaya na sa itaas. Bigyan natin dun sa kabila ng level ng tubig para pareho ang ating bracket. Para maganda ang takbo sa pinto natin. Ayan. Okay na. Tapos ganito pag layout. Mag-layout tayo mga amigoy. Ang pinto namin 325. Kunin lang natin ang opening. Yung pader to pader, yung opening lang. Ang opening nito 307. Ang pinto namin 325. So, natira na 18. Yung 18, hatiin namin. Tag 9 kami. Tag 9 kami. Yan ang door line namin. Yan ang door line. Yan ang pinakapinto natin. 325. Ayan. Ganyan lang mag-layout o pagkabit ng roll up. Guhitan muna natin. Ayan. Tapos, gamitan natin ng level bar para straight ang ating bracket. Saglit lang ha, kaya naguhit pa siya sa kabila. Ayan. Guhitan natin ang door line. Tapos, mula sa door line, kukuha din tayo ang distansya natin. Yung dito lang din sa likod sa level bar. Yan ang distansya natin sa door line, papunta dito sa bracket. Para hindi masayang ang pinto natin pag ikot nasa space, no. Mga 5 na siya ang distansya. Tapos guhitan natin yung pinakadulo sa bracket kanina para di maligaw ang magbutas. Ayan. Kasi diyan ang pinakadulo sa ating bracket. Tapos itapat natin dito sa pinakalas na distansya natin, tapos guhitan natin yung may butas. Para yung isang magbutas mamaya, hindi na siya magguhit-guhit at saka diretso-diretso ng ating gawa. Ayan. Ayan o, guhit. Ayan na lang ang tapatan niya pag butas mamaya at saka paglagay ng tornilyo. Ayan. Ayan. Ito, nagbutas na sa kabila o sa kanyang doon sa kanyang side. Tingnan natin. Pakita ko sa inyo kung paano siya magbutas, paano natin butasan. Ayan, ganyan lang magbutas. Hindi man to sa masyado kalakihan ang pinto. So, ang ilagay natin na tornilyo, 3 lang, tibay na yan. Yan, malalim naman yan eh. Tapos siratin yung rail guide. Ayan na. Ito na ang ating bracket. Ito na plastada sa ating bracket. Ayan. Tapos sa kabila din, ganyan din ang gagawin niya para pareho. Kaya nga niliberan natin para pareho o taas ang ating bracket. Para ating pinto maganda tingnan at saka hindi kiwi. Ito ating rail guide. Yan ang pinaka-stopper sa baba. Ayan. Guhitan natin yan ng para hindi tayo malito tapos ito, butasan natin to ng 3. Ito, iba tong roll up. Itong roll up. Kami pa mismo magbutas. Ayan. Binutasan namin ng handle. 3 lang. Tibay na yan. Ayan, 3. Tapos, yung pinakadulo doon sa itaas. Kinatingan naman ng grinder yan. Kinatingan ko na. Tupiin na lang natin. Tupiin natin na
ng konti para hindi sumabit ang pinto pag akyat baba, no. Ayan, ganyanin lang natin mo. Tapos sa gilid din at saka sa likod para pagpasok sa pinto natin, pag gana sa pinto, akyat baba, hindi siya sasabit. Ayan, tapos na. Butasan na naman yan sa ano ko, kasamahan ko. Ganito magkabit ng roll up. Ito ay full video to sa pagkabit ng roll up. Ayan. I-plaster na natin ang silam natin o hagdanan. Silam kasi ang tawag nila rito kaya medyo nasanay na yung hagdanan natin, i-plaster natin. Hindi siya pwede makatayo sa gilid, yung pasanda lang kasi may pader. Kaya balikatin ko na lang. Tapos yung dito sa kabila wala mang pader, frame man siya. Pwede man natin masandal ang ating silam. Isandal lang natin. Saglit lang, guhitan lang, i-label ko lang yung lalagyanan ng control box. Itong ginuhitan ko, kailangan i-straight natin para ang control box natin hindi siya pangit tignan, hindi sagwa. Lahat to may label to ang gawa natin. Kailangan ang ating lahat na gawa i-label natin para hindi pangit tingnan, no. Lahat to ang gawa natin may label to mga amigoy. Hindi to pwede rito sa ibang bansa magawa ka na walang label. Para di maano yung mga kapwa din natin na baka sabihin nila mga Pilipino gumagawa yan, tagilid, ganyan. Para din maprotektahan din natin ang mga kapwa natin manggagawa. Ayan. Ayusin natin ating gawa para di madamay din ang mga ibang kapwa natin Pilipino. Ayan. Yan ang lalagyanan ng control box. At i-plaster na natin itong isang hagdanan. Lagyan mo natin ng maliit na plastic. Maliit lang yan, screw bolt lang yan ang yung ilagay natin sa control box mamaya-maya. I-plaster muna natin ang silam. Ay, hindi pala, kaya pala to isandal. Kaya sinukat ko lang tiningnan ko lang kung kaya ba isandal, kaya pala. Kaya isandal na natin sa pader ang isang hagdanan. Tapos yung isa, nakatayo lang posisyon kasi di man siya pwede dito parehas dito nga posisyon Ito okay dito sa kabila kasi may pader siya. At saka yung pader, medyo may pader siya nga masandalan, saka walang pader dito sa gilid. Sa kabila kasi, may pader siya nga masandalan, kaso doon sa gilid, sa likod niya, wala, mabangga ang silam, hindi ang hagdanan, hindi makaplastar ng husto. Kaya ganyan lang posisyon doon banda sa kaliwa. Tara, iakyat na namin maya-maya yung pinto para din matapos na din ang gawa namin. Medyo malayo-layo siya kasi ang kadalasan bahay nila rito ipaangat nila kasi. Tingnan mo din sa harap nila doon, no? Di ba medyo angat. Ganyan ang mga sistema sa nila rito sa mga bahay para kasi kung mag-ulan kasi ang tubig nila rito napakadali tumaas. Kaya medyo pinataas ang bahay nila. Ito. Pinahatid ko rito sa hagdanan ko kasi medyo malayo-layo para di kami mahirapan di ako mahirapan magbalikat. Kaya tatlo kami, pinahatid ko na lang muna rito para simple na lang ang pag-angat, no. Ganyan, no. Ayan. Oh. Tapos lagyan natin ng yung may mga tubo sa pinto sa pinaka-sentro niya nga tubo. May clamp yan siya. Lagyan mo natin ng clamp. Kasi
Hindi yan kailangan, hindi yan siya susunod at saka medyo mahigpit yan pagka ano kasi dyan naghawak ng spring. Dyan siya kumukuha ng lakas ang spring sa gitnang tubo kasi ang spring niyan nakakonek sa may drum wheel kasi yung mismong isa yung naka-roll na yero, yung roll up, may ano yan, may bilog na plastic sa gitna, tapos doon nakakabit ang isang spring at saka yung kabilang spring dyan sa pinakasentro sa tubo. Kaya higpitan natin ng husto yung tubo para hindi niya kaya ikutin. Hindi kaya ikutin sa spring. Saglit lang. Lagyan mo lang natin ng U-bolt. Yan, higpitan muna natin. Huwag naman masobrang ano ha, kasi pag sobrang higpit, yung U-bolt niya 13 lang ang laki. Baka masobrahan sa kaya pipihit mo, maputol. Yung higpit na hindi naman masyado sobra. Ito din sa kabila. Yan. Yan, ikotin natin. Ang pagpatigas ng spring, ikotin lang natin ang pinto kasi para humigpit yung spring eh. Yan, dalawang ikot lang to. Ayan, pag dalawang ikot, ayan na ang spring niya, kaya na niya ganyan nakatigas ang spring niya, dalawang ikot. Ayan, okay na yan siya. Hindi na yan siya masyado malakas sa taas. Hindi na yan siya masyado bumagsak din sa baba. Kasi tinitimpla yung spring niya. Yung tension niya. Oh. Yan. Di ba? Ganda nga yung baba. Hindi siya bagsak. At saka pag angat din, hindi din siya mabilis. Hindi din siya malakas. Kasi tinitimpla namin yung spring niyan. Basta mga 325 lang. Dalawang ikot lang yan. Tapos ipasilip namin yung roll kasi pagkiwi. Tapos hindi ma-straight, sasayad-sayad yan sa rail guide. Ayan. Sinisilip yan sa kasama namin isa sa baba. Pag okay na, lagyan natin ng dalawang thick screw. Semi-stopper niya para hindi siya kumiwi. Yung yero mismo, yan ang tirahan natin ng thick screw. Para hindi kumiwi ang ano niya, label niya sa roll, di ba? Straight na. Nakita ninyo yung label. Oh, tapos lagyan niya ng thick screw dalawa. Ayan. Ayan, tapos na. Lagyan muna natin ng handle. Yun, ang isang kasamahan ko doon sa labas naglagay ng handle. Kasi ako, bubutasan ko yung gitna na may lock to siya. Kung in case of emergency walang kuryente or mag-burn out or masira ang motor, nasa lock sa gitna para di mabuksan sa tao sa labas. Ang makabukas yung may-ari kasi may susi din yan. Ayan, nakita ninyo sa gitna na may masking tape. Diyan ang lock niya. Diyan ang nilagay nila ang susi. Guhitan ko lang muna sa gilid-gilid tapos butasan. Ayan. Akyat muna natin para mabutasan ko yung rail guide sa lock. Yan, butasan natin ang rail guide para sa kanyang lock. Yan. Yung isa naman sa kanan, naghigpit, stopper yan. Binutasan niya yung gilid sa pinto, stopper, para kung mag-manual, kita niyo yung maliit na bakal sa taas, yung tinupi niya. Tapos sa baba na yung maliit, yung ano lang yan. Medyo mababa, medyo mga G siguro ang haba na bolt na yan, yung ilagay sa baba para kung mag-manual, hindi siya tutuloy-tuloy ikot sa taas. Hihinto dyan siya sa tinupian niya ng rail guide. Yan lang ay kung mag-manual. In case of pulang kurente, may problema ang motor, pag manual, pag akyat nila, hindi magdiretso-diretso. Ayan. Tingnan muna natin kung
nakalawit ba yung lock sa gilid sa rail guide. Ayan, tingnan natin. Oh, okay na. Sa kabila, pag okay na din. Ayan, kung medyo dikit yung rail guide sa pinto natin, usog lang natin konti na pagbutas namin sa rail guide kanina, may distansya yan may clearance yan. Kung magdumikit, pwede pa siya ilabas natin para lumayo siya konti. At saka ang pinto natin, free pag andar. Ito na ang ating control box. Dalawang screw lang yan. Ayan. Isa sa taas. At saka isa sa baba. Ayan. Lagyan muna natin para hindi malaglag. Ayan, pag okay na, tapos okay na ang lahat, kabit ng control box, ito na i-adjust ang ating pinto. Kung okay na bang andar niya okay na bang limit niya sa baba o opening niya. Pag okay na, ayan na, okay na ating pinto. Ayan free na free siya naka-andar at saka level na level siya, di ba? Ayan.